morning to all of us, mga kapatid. Praise God at nakabahagi tayo sa 34th church anniversary ng LOL, Life of Life Church last Friday. Ito ay isang may tuturing na achievements ng ating church na makatulong sa iba pang kabahagi sa katawan ni Kristo. Amen. Nais ko pong basahin yung message nila sa atin bilang pasasalamat. Pero isasummarize ko na lang dahil mahaba. Sabi nila, lubos silang nagpapasalamat una dahil pinaunlakan natin ang kanilang invitation. Lalong-lalo na ang music ministry team na tumulong na maging matagumpay ang celebration ng LOL anniversary. Makakaasa mga kapatid sa JCL na ito ay hindi mabubura kailanman sa history ng LOL na minsan ay may mga kapatid sa ibang bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus ang naging kabahagi sa katagumpayan na ipinagkakaloob ng Diyos sa LOL. At maaari sa muling pagbabalik tanaw ng LOL sa kanyang paglilingkod sa Diyos ay siguradong mention kayo at ang buong JCL na naging bahagi kayo minsan ng buhay ng LOL. Amen. Muli, maraming salamat. Yan po yung message nila sa akin kasi minessage ni Pastor Arnold. And ganoon din po si Pastor Sunny bilang pasasalamat lang din. So bilang tugon mga kapatid, ano pong tugon natin? Siyempre, glory to God. Amen. Atin pong itutuloy yung huling ibinahagi ko sa inyo in the book of Jonah. Okay? Obey or disobey God's calling. At ang continuation naman ay pinamagatan kong disobedience of Jonah. Doon pa rin tayo sa verses 1 to 3 ng Jonah chapter 1. Nais ko pong tumayo tayo lahat. At ako na po ang babasa. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Manalangin muna tayo mga kapatid. Panginoon Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito na kami po ay nagkatipon, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita, upang makapagkalat ng iyong mga salita. Na siyang aming kalakasan, encouragement, reminder, gabay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Muli, Panginoon, ikaw po siyang maitaas, makita ng bawat isa, at bigyan mo po ng bukas na puso ang bawat isa, Panginoong Diyos, upang iyong mga salita ay tumimo at lumagot dito, Panginoon. Muli, lahat ng mga ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak, naming Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Mali na po tayo mga kapatid. Inuulit ko po yung pamagat ng aking ibabahagi sa inyo, disobedience of Jonah. Okay, so continuation po ito ng aking ibinahagi sa inyo noong last Friday. Okay, si Jonah ay tumakas nang sabihan siya ng Diyos na pumunta sa lugar ng Nineveh upang siya'y mangaral at magbigay babala sa kanila dahil sa sobrang kasamaan. Ang dahilan kung bakit agad-agad na umalis si Jonah at hindi nagpunta sa Nineveh ay hindi lamang ang pag-alis sa kanya ng Diyos sa kanyang comfort zone. Dahil ang mga propeta ay tinawag ng Diyos upang magpropesiya sa Israel. Sila ay nasa loob ng bansa. Pero tinawag siya ng Diyos na lumabas sa bansa, outside Israel. Kasi yung Nineveh, yan po ay ang modern Iraq ngayon. Okay, sabi ng Diyos sa kanya, lumabas ka sa iyong comfort zone. Magtindig ka at pumunta ka sa Nineveh. At hindi ito komportable para kay Jonah. Ngunit ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit si Jonah ay tumakbo palayo sa Diyos, dahil kilala niya ang Diyos. Na ang Diyos ay mahabagin, gaya ng sinasabi niya sa Jonah chapter 4 verse 2. Alam ni Jonah na ang Diyos ay mabuti. At kung ang mga taga-Nineveh na kaaway nila ay kung magsisi, ay patatawarin sila ng Diyos. At hindi nais ni Jonah na ang kanilang mga kaaway ay maligtas sa anumang paraan.
Ang gusto ni Jonah ay parusahan silang lahat dahil nga siguro sa kanyang galit. Hinaharas, ninanakawan o pinagbabayad ng buwis, pinapatay ang mga kalalakihan at ang mga bata, at kinukuha ang mga kababaihan nila. At itinuturing niyang threat ang mga Assyrians sa Israel. Kaya maraming pwedeng idahilan si Jonah sa Diyos kung bakit ayaw niya pumunta sa Nineveh. Gaya ng nabanggit ko noong nakaraan, we must know that the best of our intentions may be sometimes incomplete disobedience to God. Dapat nating malaman na ang ating pinakamabuting intensyon ay maaaring kung minsan ay ganap na pagsuway na pala ito sa Diyos. Akala natin tama na tayo. Akala natin mas mabuti ang iniisip o intensyon natin. Kaya ang dami nating dahilan sa Diyos. Pero dapat nating malaman na ang plano pa rin ng Diyos ang pinakamabuti. Amen. Pinakamaganda sa lahat-lahat kaysa sa iniisip o mga rason natin. Amen? Amen. Just like Jonah. Sinasabi niya sa Diyos, bakit mo kailangang mangaral ako doon? Mga kaaway namin yun. Hindi makataong ginagawa nila sa amin. Pero alam niyo, napakabuti talaga ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos sa mga taong suwail? Bigyan sila ng pagkakataon upang magsisi, upang makapanumbalik sa Diyos, at upang hindi sila mapahamak. Hindi ba napakagandang plano yan, mga kapatid? Amen. Isipin natin, dati ay kabilang din tayo sa mga suwail na tao. Amen. Paano kung ang mga miyembro ng ating pamilya at mga kaibigan ay kabilang doon? Di ba ayaw natin silang mapahamak? Si Jonah ay pinili ng Diyos. Isa na siyang propeta at kabilang sa 12 minor prophets. Sino-sino yung mga 12 minor prophets in the Bible? Simula kay Hosea to Malakay. Bakit sila tinawag na minor prophets? Tinawag silang minor prophets kasi may silang ang mga books of prophecy nila sa Bible. At ang propeta ay ginagamit ng Diyos upang makipag-usap sa kaniyang bayan at sa mga sumasalungat o nagbabaliwala sa kaniyang kalooban upang sila ay manumbalik sa Diyos at magsisi. Dapat ay nagpakumbaba si Jonah. Ngunit si Jonah ay tumakas o tumakbo palayo sa Diyos at bumaba sa Joppa. Ito kasi Book of Jonah is makasaysayan, mga kapatid. At ang Joppa ay ang main seaport o pangunahing daungan para sa bayan ng Jerusalem. Dito humihinto ang mga sasakyang dagat, bakor o barko, at dyan sila nagkakarga o nagdidiskarga ng mga kargamento. Halos lahat ng mga seagoods na dumarating sa Jerusalem ay dumadaan sa Joppa. Kaya ang lugar na ito, ang Joppa, ay may mga sasakyang dagat na naglalakbay sa iba't ibang lugar. Kaya nang bumaba si Jonah dito, ay nakahanap siya ng barko papuntang Tarshish. Kung may ticket na noon, ay kailangan niya munang bumili ng ticket upang makasakay at maglayag o makapaglakbay. Pero hindi natin alam kung magkano ang pamasahe that time. Ano nga ulit ang instruction ng Diyos kay Jonah? Sabi ng Diyos na pumunta siya sa lugar ng Nineveh. Gaya ng sabi ko kanina, na modern Iraq ngayon. Ngunit, pumunta siya sa Tarsis. Ang Tarsis, southern part of Spain. Kumbaga sabi ng Diyos, pumunta ka ng east. Ngunit, pumunta siya ng west. Pabaliktad, ano po? Akala siguro ni Jonah na makakatakas na siya sa Diyos. At kung minsan, ganun din ang tao. Nakakalimutan natin ang sinasabi sa Psalm chapter 139 verses 7 to 8. It says, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there." Dito sa talatang ito, sinasabi ni Haring David na hindi siya makakapagtago o hindi siya makakatakas sa Diyos
Dahil ang isa sa attributes ng Diyos is omnipresent. Meaning God is everywhere at the same time. O kaya ay lahat nakikita ng Diyos. Amen. Amen? Si Jonah ay naghahanap ng barko papuntang Tarsis. At ito ay opposite direction sa instruction ng Diyos sa kanya na pumunta sa Nineveh. Many times, kapag tumakbo tayo palayo sa Diyos, at sa proseso ng pagtakbo palayo sa Diyos, ay mukhang maayos ang lahat. Mukhang okay naman. Example lang ito mga kapatid, may kakilala ko dati. Napakasipag niyang dumalo sa virtual Bible study ko. Dahil tinamad na rin siyang dumalo sa church nila. Then, nagpapasalamat siya at nagpapatotoo dahil nga kabilang na siya sa virtual Bible study. And taon din siya na nagjo-join, and then dumating yung point na paminsan-minsan na lang siyang dumadalo. Lagi niyang dahilan is may overtime siya. Pero, dati give up niya yan para lang makadalo o makajoin sa virtual. And yun na ang nagiging dahilan niya kung bakit hindi na siya makadalo. Sabi naman niya, choice pa rin naman niya yun. Sabi ko, okay, ituloy mo ang pagdalo sa inyong church. Pero ayaw niya na rin. Then, nakikita ko ang dami na niyang mga pinupost na mga binibili. Like iPhone, gold, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay. Never kikis sa mga kapatid. Di ba wala ng pangalan ko? Pero, ang napansin ko bang isa ay ang dami na niyang kaaway at pinaparinggan sa social media. Pero dati hindi naman ganun. At iba na siyang mag-comment kasi may mga halong bad words na at nagwawala na siya sa social media hanggang ngayon at ayaw nang magpaawat. Makinig mga kapatid, kapag nagpasya kang tumakbo palayo sa Diyos, kapag nagpasya kang lumayo mula sa pangako ng Diyos, may barko si Satanas sa daungan at magkakaroon ng lugar para sa iyo upang ikaw ay ilayo ng ilayo mula sa Diyos. At kung ang iniisip mo ay hanggang dito lang ako, pero hindi mo namamalayan, mas malayo ka na pala kaysa sa iniisip mo. Just like Jonah, ginawa niyang mga bagay sa sarili niyang paraan at hindi niya sinunod ang iniutos ng Diyos sa kanya. Ayaw na niyang makinig. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari. Kung anong gusto niyang gawin, ay gagawin niya kahit pa opposite direction sa instruction ng Diyos. And many times, ganyan din tayo mga kapatid. Alam natin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Ngunit, mayroon tayong dahilan para gumawa pa rin ng mali. Dahil sa kagustuhan lang natin na masunod ang ating sarili. Pagbigyan ng ating sarili, kahit pa opposite direction na pala ito sa Diyos. At ito ang inaantay ng kaaway nating dyablo upang tayo ay ilayo ng ilayo mula sa Diyos. Even inside churches, even Christians, maraming conveniently disobey God dahil sa kanilang maling pamumuhay. Halimbawa, nagsasama na hindi naman mag-asawa. Yung iba nga may sariling reasoning pa at gagamit pa ng Word of God para lang ma-justify ang kanyang sarili. At yun na ang kanyang paniniwalaan at panatag na siya doon. Mahirap yung ganun mga kapatid, wala kang conviction. How many times God says something, but in our own lives, we say, that is tough. I want to do things my way. Parang si Jonah, sinadya niyang pumunta sa Tarsis. At ang Tarsis is 3,500 kilometers mula sa Joppa. Kumpara sa Nineveh, ay mga 960 kilometers mula sa Joppa. Parang triple ang nilayo ng Tarsis sa Nineveh. At si Jonah ay naglalakbay ng malayo from Mediterranean Sea into the Atlantic Ocean to Tarsis, na southern part of Spain. At dito, ang huling daungan ng dagat na mapupuntahan ng sinuman. Nakarating na siya sa abot ng kanyang makakaya upang makalayo
sa presensya ng Diyos. Ngunit, saan ka makakatakas mula sa presensya ng Diyos? Gaya ng binasa natin kanina, Psalm chapter 139, verses 7 to 8. God is everywhere. Nakikita niya lahat ang dako. Amen? Amen. Unang bahagi natin, mga kapatid, the price of disobedience. O sa Tagalog, ang kabayaran ng pagsuway. First is loss of money. Kailangan niyang magbayad ng mas mahal na pamasahe. Dahil halos triple ang nilayo ng Tarshish to Nineveh. At sa Nineveh siya pinapapunta ng Diyos, hindi sa Tarshish. At saka, nang isuka siya ng isda pabalik sa dalampasigan o sa tuyong lupa, sabi sa Jonah chapter 2 verse 10, and the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. And I believe that is in Joppa. At kung sa Joppa yon, ay kailangan niyang sumakay ng isa pang barko upang pumunta na sa Nineveh. At kailangan niya ulit magbayad ng pera. Noong napansin natin, mga kapatid, yung nasayang na pera ni Jonah. Remember this, if you disobey, you run away from God, you are on the losing side. Pagdating sa ating personal na buhay, marami na rin tayong mga nasayang na pera dahil sa kalukuhan, dahil sa babae, bisyo, at pagiging suwayan natin. Alam niyo, kahit nung nag-aaral ako, mga kapatid, marami akong naaksayang pera ng aking mga magulang. Kasi darating din yung point na marirealize natin ang mga ito. And ang napuntahan kong schools sa college is 6 schools. Palipat-lipat po ako. And pag college kasi, pang-apat na lipat, yung pang-lima hindi ka na pwedeng tanggapin. Pero nakikipag-usap ako, kumukuha ko ng tao para makipag-usap. And then, matatanggap na naman ako, then lilipat na naman ako. So pangalawa, loss of time. Ang ginawa ni Jonah ay naglayag siya palayo sa Diyos. Imbes na pumunta ng Nineveh na mas malapit, ay pumunta ng Tarsis na mas malayo. Siya ay naglayag at naglakbay in the opposite direction and returned back and travel again to Nineveh where God is leading him to be. And it needs time to travel. Hindi ba kung babaybayin natin ang ating mga nakaraan, ay napakarami nating mga nasayang na panahon sa mga walang kwentang bagay, sa pagkaalipin ng kadiliman, sa hindi magagandang gawain at pamumuhay, o sa walang direksyon na buhay. Amen. Kaya isipin natin saan kaya natin mas ginagamit ang ating mga oras ngayon. It's time, mga kapatid, na gamitin ang ating panahon at ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Okay, pangatlo is loneliness. Kalungkutan. Si Jonah ay nagpunta sa cargo deck. Ano po yung cargo deck? Ang pinakaloob na bahagi sa barko. At doon ay nahiga at nakatulog ng mahimbing si Jonah. Mababasa natin yan sa Jonah chapter 1 verse 5. Ayaw niyang makitang sinuman at wala na siyang pakialam kahit nagpapanik na ang lahat dahil sa malakas na hangin at malakas na alon. Ganyan talaga kapag sumusuway tayo sa Diyos. If you're going on the opposite direction, ay wala kang tunay na kagalakan kahit anong gawin mo. Kaya kung gusto nating maging masaya at magkaroon ng tunay na kagalakan, ay doon tayo susunod sa direksyon ng Diyos. Amen? Amen. At maglingkod sa Kanya ng tapat at totoo. Praise God. Pang-apat, storms of life o bagyo ng buhay. Maraming rason at iniisip si Jonah kung bakit ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Ay nang pagpunta niya doon, ano sa tingin niyo nung pagpunta niya sa Nineveh? Okay ba o hindi? Sa isip natin mukhang hindi. Ano po? Jonah chapter 3 verse 4. Sabi dito, at pumasok si Jonas sa bayan nang may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa
at ang Ninive ay mawawasak. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Wala namang ginawa sa kanya ang mga taga-Ninive na hindi maganda. Dahil itong mga taga-Ninive ay mga masasamang tao o kay mga barbaric. Nag-preach lang siya doon sa kanila. Then, ano pong sumunod na nangyari? Sumampalataya agad itong mga taga-Ninive o mga Ninevites. Samantalang nang nag-disobey siya sa Diyos at pumunta sa opposite direction, ay nakaranas siya ng mga struggle sa dagat. Mas naging delikado pa nga ang buhay niya doon kaysa sa pagpunta niya sa Ninive. At siya ay nasa kalagayan na ng nasa bingit na ng kamatayan. Bakit? Dahil nilamon siya ng malaking isda. Kaya mga kapatid, isipin natin ang ating buhay ngayon. Isipin natin ang ating mga kalagayan ngayon. Bakit kaya ako dumaranas ng mga bagyo ng buhay? Baka may kailangang ipaayos sa Diyos. Amen. Baka kailangan nating magpatawad. Baka kailangan nating i-align ang ating mga sarili sa direksyon ng Diyos sa ating buhay. Amen. Huwag nating antayin na malagay pa tayo sa bingit ng kamatayan. Saka tayo tatawag sa Diyos. Jonah chapter 2 verse 1 to 2. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, "In my distress, I called to the Lord, and He answered me from deep in the realm of the dead. I called for help, and you listened to my cry." Nang nasa loob ng tiyan ng malaking isda si Jonah, ay sakalang ulit tumawag sa Diyos. Mas maganda na ibigay natin ang ating buhay sa Diyos at maglingkod sa Kanya ngayon, at kung dumating man ang kawakasan ng ating buhay, ay handang-handa tayo na humarap sa Kanya. Amen? Amen. You lose time, you lose money, you lose good friends, you lose everything. Once you disobey, once you sin, it becomes a habit if you don't repent. Obserbahin natin mga kapatid ayon sa Biblia. Jonah went down to Joppa. Then went down on the ship. And on the ship, went down on the cargo. Yung pinakaloob o pinakailalim na bahagi ng ship. Then went down into the sea. Then went down into the fish belly. Remember mga kapatid, falling is a habit once you disobey God. Once you run away from God. Pero alam niyo mga kapatid, merong mas magandang calling. Alam niyo kung ano? You are falling, but you are falling in love with Jesus. Amen. Over and over again. Praise God. Jonah did not expect na itatapon siya sa dagat. Lalong-lalo na hindi niya in-expect na lalamunin siya ng malaking isda. Basta iniisip niya, pupunta lang siya sa Tarsis para lumayo sa Diyos at umiwas sa Ninive. Pero sa paglayo niya na yon, ay maraming mga hindi magagandang pangyayari. At halos nasa bingit na siya ng kamatayan. This is a reminder to all of us, mga kapatid. Narinig ko rin sa ating DS kanina. This is a reminder to all of us Christians. Kung ano man ang ating ginagawa ngayon na hindi nakakalugod sa paningin ng Diyos, ay tuldukan o tigilan na natin ng mas maaga. Baka ikapapahamak pa natin yan. Amen? Amen. Disobedience is the most expensive thing you will ever experience. Alam nyo, may mga kakilala ko na mga tao, and it took years na pinagsisisihan nila yung kanilang failures in life dahil lang sa wrong decision because of disobedience to God. Ganon din sa atin mga kapatid. We have so many failures in life. Pero ang kagandahan sa Diyos, He is always there. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos at niyakap niya tayo para ibalik tayo sa Kanya. Amen? Amen. Ganon din kay Jonah.
Jonah chapter 3 verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Ang salita ng Diyos ay dumating sa pangalawang pagkakataon kay Jonah. Makikita natin dito that the God of the Bible is the God of second chance. Amen? In fact, maraming chances na ibinibigay sa atin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Thank God for His grace. Amen? At inubad ng Diyos ang pagtawag niya kay Jonah sa ikalawang pagkakataon. Kaya, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon at kasalamatan? Sa pagbibigay niya ng pangalawang pagkakataon sa ating buhay. Amen? Nais ko pong i-end dito mga kapatid. Maybe next time, may part 3. Amen. Okay? Kung siyasatin lang natin ang ating buhay, makikita natin ang ating sarili tulad ni Jonah, na minsan pinipili nating tahakin ang maling landas. Minsan, pinipili natin tayo ay magkamali. Gusto kong makita mo na sa tuwing pipiliin natin ang maling landas, sa tuwing pipiliin natin ang disobedience, parang sinasabi natin, God, we know better than you do. Parang ipinapalagay natin mas marunong tayo sa Diyos. Ngunit yan ay maling-mali mga kapatid. Huwag nating ipilit yung gusto lang natin, kundi mapapahamak lang tayo. Amen? The question is, ito po ang iiwan ko sa inyo mga kapatid na question. Are you ready? Tulad ng sinasabi sa Isaiah chapter 6 verse 8. Here I am, send me. Or are you saying like Jonah, no Lord, I am not ready for your call. I am not ready to obey you. Or sinasabi pa natin, I am not ready for a holy life. Ano kaya ang isinisigaw ng ating puso ngayon mga kapatid? Hindi naman maganda sa Diyos na nilikha niya tayo, ngunit ibang nakikinabang. Tulad ng buhay natin dati, sino nakikinabang? Yung ating kaaway na si Satanas. Mag-iwan po ako ng challenge mga kapatid. 3 bagay lang. Gamitin, pakinabangan, at maging kasiyahan. Okay, pwede ulitin? Gamitin, pakinabangan, at maging kasiyahan. Ito po yung challenge ko mga kapatid. Halimbawa, bumili ka ng cellphone para gamitin. At nang ginagamit mo na, ay napapakinabangan mo na. At nang napapakinabangan mo na, ay nagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. Mga kapatid, this is the moment na ipagamit ng ating buhay doon sa lumikha sa atin. Walang iba kundi ang Diyos na buhay. Ang tanong, nasisiyahan kaya ang Lord sa ating buhay? Amen? Ang buhay natin ay gawing always available sa Diyos and be obedient sa Kanyang instruction. Amen? Nais ko po magsitayo tayong lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Nais ko pong tawagin yung ating visitor, si Kuya Dondon sa harap. Pag-pray po natin si Brother Dondon. Mga kapatid, sa kanyang sitwasyon din ngayon, siya po ay pina-standby ng kanyang company. And hindi niya alam kung anong magiging kahihinatnan nito. So let's pray for him. Panginoon Diyos, nilalapit po namin sa iyo si Brother Dondon. Una-una Panginoon, nagpapasalamat kami sa kanyang buhay. At inaunlakan niya ang iyong imbitasyon Panginoon na makapunta sa iyong tahanan. Wala nang mas peaceful pa Panginoon na lugar kundi sa iyong tahanan lamang Panginoon. In your arms, in your presence Panginoon. Yan po yung pinaka-peaceful na lugar sa mundo ito Panginoon. Panginoon, ano man yung sitwasyon, kalagayan ni Brother Dondon Panginoon, ikaw po ang nakakalam Panginoon kung ano po yung pinakamainam, pinakamabuti sa kanyang buhay, Panginoon. Ano man yung mga hadlang, Panginoon, mga balakid sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon,
In the name of Jesus. Break every chain in the name of Jesus. Panginoon, anuman ang mga ito in the name of Jesus. Break it, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Let's pray for him, mga kapatid. Open your mouth. Diyos na may magandang Yes, tao, Lord. Panginoon Christ, sa kanyang buhay po, Panginoon, sa iyong mga salita. Tamang panahon po, You will make way Sa kanyang employer, Panginoon. Buhay mo natin ang puso, Panginoon. Bigyan siya ng pagkakataon muli na makapag-work, Panginoon Diyos. Brother Milton, did you receive Jesus Christ as your Lord and Savior? Sabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen. At ngayon, na tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong Lord and Savior, sabi niya John chapter 1 verse 12, lahat ng tumanggap sa kanyang anak ay pinagkalooban niya. Maging anak. God bless po. Yes. Okay. So bago tayo magtapos mga kapatid, manalangin muna tayo. Always remember mga kapatid, kung ano man yung pinapagawa, kung ano po yung nililid ng Lord sa ating buhay, doon po tayo mga kapatid. Yun po ang ating daanan mga kapatid. Gaya ng ating DS kanina, the Lord is light of the world. Yes, Lord. At dahil tinanggap natin si Lord, tayo rin ay nagiging light of this darkest world. Mga kapatid, ano man yung nililid ng Diyos sa atin, ano man yung rason mo sa mga sandaling ito, kung bakit nandiyan ka pa rin sa iyong comfort zone, ano man yung rason mo, ano man yung mga dahilan mo sa Panginoon, mga kapatid, nawa itong mensahe ito ay hipuin ng iyong puso, kapatid. Gaya na sinasabi sa Isaiah kanina, here I am, Lord, send me. Hindi lamang po mananatili tayo sa ating comfort zone. Ano man yung nililid mo, ano man yung pagtawag mo sa amin, Panginoon, let your will be done, Panginoon. Bigyan mo po kami ng courage, Panginoon, natanggapin, gawin ang mga ito, Panginoon, for your glory, Panginoon. Nawa, makita namin ang aming sarili na nakalabas na kami sa aming comfort zone. Yes, Lord. We know, marami po kaming failures in life na nagagawa. Pero lagi kang andyan, Panginoon, para sa amin. To always remind us upang akayin kami, Panginoon, at ibalik sa iyo, Panginoon, upang iyong gamitin muli, Panginoon. Mga kapatid, kung inamin tayo ng Panginoon ngayong 2023, ay pangarapin natin gamitin pa tayo, lalo sa 2024, mga kapatid. It's time for a level up of faith. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.
tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magsawalang hanggan. The beginning. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magsawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Praise God. Praise God. Salamat, Panginoon. Sa kabila ng aming mga failures, Yes. sa aming mga weaknesses, Panginoon, sa aming mga suliranin, sitwasyon, mga problemang hinaharap, mga bagyo sa buhay, Panginoon, salamat. You are always there with us. Sinasamahan mo po kami, Panginoon, upang akayin, upang may balik sa iyong piling, Panginoon. Maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Ano man yung mga humahadlang sa atin, mga kapatid, kung bakit tayo nagdi-disobey. Minsan alam natin yung right. Alam natin yung tama. Alam natin yung mabuti. Pero minsan, mas pinipili pa rin natin na gumawa ng hindi maganda. Ano man ang mga yan, mga kapatid, lagi natin isipin, kapag ginagawa natin yan, parang sinasabi natin, we know better than God. Pero mali yan, mga kapatid. Once na magpakumbaba tayo sa Diyos, ibigay lahat sa Kanya ang ating mga weaknesses, ang ating mga suliranin, ang ating mga failures sa buhay, mga kapatid. His grace is sufficient for you. Thank you, Lord. Salamat sa kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong napakalaking pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Laging andyan ka. Inaakay kami. Nire-remind. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Utang na loob namin dito sa iyong Panginoon. Napakabuti mo. Dati kami ay alipin ng kung ano-ano. Pero Panginoon, salamat. Inakay mo po kami, Panginoon. Binigyan mo po kami ng liwanag, Panginoon, upang matahak ang landas na nais mo, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Sa ating pagbabalik sa Kanya, mga kapatid, let's use our lives, our time. Kung ano man meron tayo, gamitin natin ito sa Lord, mga kapatid. Tama na yung pag-aaksaya ng pera sa anumang bagay. Pag-aaksaya ng time. Yung mga kalungkutan, kung ano man yung mga dahilan, bakit ka malungkot hanggang ngayon, mga kapatid. Yan po ay resulta ng pag-disobedience sa Diyos. Mga kapatid, kung pipiliin natin mag-disobey sa Diyos,
Maraming storms of life na kakaharapin natin. Ano man yung pagtawag ng Diyos sa atin, saan ka man niya tinatawag mga kapatid, it's time to say, yes Lord, here I am. Gamitin mo po ang buhay ko, Panginoon, sa anumang paraan para sa iyong glory. Gamitin mo po ang buhay na ito upang iyong kapagkinabangan, Panginoon. Dati ba nagkikinabang sa buhay natin mga kapatid? It's time na ang Diyos naman ang gagamit. Maging kapagkinabangan sa Kanya upang siya ay masiyahan sa ating buhay mga kapatid. This is the moment na ipagamit ang ating buhay sa Kanya mga kapatid. This is our time to shine. Alam niyo mga kapatid, napakarami dito ang pwedeng maging worship leader, pwedeng tumayo dito sa harapan upang magbahagi ng Word of God. Hanggang kailan ka tutugon ng, yes Lord! Yes. Yes Lord! Yes, Lord! Yes Lord! Gamitin mo po ang buhay ko! Amen. Amen! Gamitin ang Diyos ang buhay natin mga kapatid. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon! Amen! Binabalik ko po sa ating presider. Ilang best po ba tayo? Amen.